Ang batang ito ay aksidenteng nahulog sa lawa ng buwaya. Pagkatapos ay lumitaw ang isang higanteng buwaya sa harapan niya. Sa takot, agad na ginamit ng tagapag-alaga ang lubid para kontrolin ito. Akala ng lahat ay kakainin na nito ang bata. Pero sa totoo lang, nais lang tumulong ng mabait na buwaya. Habang ang batang takot na takot ay muntik ng malunod. Agad kumawala ang buwaya at lumangoy papalapit. Ginamit nito ang bibig upang iakyat ang bata sa lupa at pinakalma ito. Ngunit sa mata ng tao, parang binubuka lang nito ang malaki at mapanganib na bibig. Ang dumating na tagapangasiwa na si Chaz ay agad iniahon ng kanyang anak. Ang buwayang nagligtas sa bata ay sapilitang kinulong sa hawla. Itinuring ng zoo na may panganib itong manakit, at balak nila itong ipatulog magpakailanman. Upang hindi mag-alala ang mga kasama nito, pinilit pa nitong ngumiti bago umalis, at saka ito dinala ng mga tauhan. Pinalaki ni Chaz ang mga hayop na ito para sa palabas. Sinadyang palabasin ng buwaya na mabagsik sa harap ng manunood, upang ipakita ang kanyang kakayahan. May kalmo ng alakdan sa kanyang kamay, at meron ding lason mula sa funnel web na gagamba. Sa ilalim ng kanyang sombrero, may tinikang butiking demonyo. Ngunit sa ngayon, ang pinaka-nakamamatay na hayop sa mundo ay ang taipan. Ang maliit na ahas sa loob ng kahon ay kabado, dahil ito ang unang pagkakataon na humarap ito sa tao. Umaasa ito na magugustuhan ito ng lahat, ngunit ang gusto ni Chaz ay ang takot ng tao sa mga hayop na mapanganib. Sinadya niyang ipakita ang mga pangil ng ahas. Sumunod naman ang ahas ng walang pagtutol. Ngunit pagkatapos, sinabi ni Chaz sa mga manunood, na isang patak lang ng lason nito ay makakapatay ng 100 tao. Nataranta ang mga tao at tinawag itong halimaw. Lubos na nasaktan ng ahas na gustong-gusto lang naman mahalin ng tao. Itinuring ng matandang buwaya na ina ang lahat ng hayop na ito. Nakita nitong malungkot ang ahas dahil sa nangyari sa araw na iyon. Pinayapan nito ang ahas at sinabing hindi iyon ang tunay nilang sarili. Katulad ng gagamba na gustong sumayaw at maging isang mananayaw. At ang maamong alakdan na nais gawing maganda ang lahat. Matalino ang butiki at laging nakakaisip ng paraan upang makatakas. Kaya huwag nang intindihin ang sinasabi ng iba. Nais ng maliit na ahas na mahalin din siya tulad ng koala. At hindi katakutan ng lahat. Tao ay tumitingin lamang sa panlabas na anyo ng hayop. Kaya't ang cute na koala ay palaging pinapalad. Nang makita nilang malungkot pa rin ang ahas, sinimulan ng buwayang ina ang kwento bago matulog. Lahat sila ay dinala sa lugar na ito mula pagkabata, kaya't wala silang alam sa labas na mundo. Sa isang tigang na lupain kung saan siya ipinanganak, mayroong isang bundok na abot langit at napakaganda. Isang paraiso para sa maliliit na hayop, walang istorbo ng tao, at maaaring mabuhay doon ng masaya kasama ang mga kaibigan. Habang nakikinig sila, inisip nila ang magandang tanawin. Nakakalungkot lang na dinala si buwayang ina matapos iligtas si Chubby, at nawala sa kanila ang tanging sandigan. Matapos ang mahabang lungkot, muling tumapang ang maliit na ahas. Kung lahat ng tao ay itinuturing silang mga halimaw, bakit hindi na lang sila umalis, at hanapin ang bundok na sinabi ni buwayang ina, at hanapin ang kanilang tunay na pamilya, at maging tunay na sarili. Habang gabi, palihim silang lumabas. Kapag nalampasan nila ang pader na ito, sila ay magiging malaya. Ngunit ang koala sa puno ay patuloy na pinapatunog ang wind chime. Nabahala ang ahas na baka marinig ito ng bantay kaya't nakiusap na itigil. Ngunit sa di inaasahan, masama pala ang ugali ng cute na koala. Matapos marinig ang pakiusap, mas lalo pa nitong nilakasan ang tunog. Nang malaman nitong gusto nilang hanapin ang pamilya sa disyerto, lalo pa nitong pinagtawanan sila. Hindi niya maintindihan kung bakit ang mga pangit ay gustong umalis sa komportableng zoo. Isang klasikong halimbawa ng bakit hindi sila kumain ng cake. Nang lalong lumakas ang tunog, umakyat ang ahas sa puno upang pigilan siya. Sa takot, nagsimulang sumigaw ng malakas ang koala. Buti na lang at maaga pang alakdan, ginamit nito ang lason upang mawalan ng malay si koala. Ang itsura ng koala na may bula sa bibig ay kitang-kita sa CCTV. Bagamat may ilang sagabal, sa wakas ay nakalabas sila ng zoo. Habang tumatawid sa damuhan, lumitaw sa harap nila ang makislap na lungsod. Kung gusto nilang makarating sa disyertong lupain, kailangan muna nilang dumaan sa lungsod. Dahil takot silang magising si koala at isumbong sila, napilitan silang isama ito pansamantala. Tinakaw nila ang pugad ng isang di mapalad na ibon. Ginawa nila itong bangka papunta sa kabilang pampang. Ngunit di pa man sila nakakalayo ay lumitaw ang isang peteng. Ibinuka nito ang malaki at nakakatakot na bibig. Buti na lang at wala itong masamang balak, tutulong pala ito. Dahil pare-pareho silang tinuring ng mga halimaw. Isa siyang miyembro ng mahiwagang samahan ng pangit na hayop. Isang grupo ng mga sensitibong hayop na madalas hindi nauunawaan. May mga kasapi ito sa buong mundo. Sa oras ng kagipitan, basta't isiga ang lihim na panawagan, may tutulong. Ano ang lihim na panawagan? Sa pangit mo, sa pangit ko, lahat tayo dapat pangit. Ang kapangitan ay bagong uso ng kagandahan. Ano raw, nang malaman ni Chaz na tumakas ang mga hayop, agad siyang nagplano tumawag ng tulong. Ngunit gusto ni Chubby na personal na habulin ng ama ang mga hayop. Simula pagkabata ay hinahangaan na niya ang kanyang ama. Lahat ng kwento ng ama tungkol sa pakikipagsapalaran at kabayanihan ay lubos niyang pinaniniwalaan. Kaya't wala nang nagawa si Chaz kundi pumayag. Pagdating nila sa pampang, sinabi ng peteng na para makarating sa disyerto, kailangang dumaan sa Blue Mountains. Bago siya umalis, may paalala pa siya. Sa oras ng panganib, huwag kalimutang isiga ang panawagan. Pagdating nila sa lungsod, umiba na si koala ng landas. Naglakad ito ng may kumpiyansa sa gitna ng kalsada. Akala niya yayakapin siya ng lahat tulad ng dati. Ngunit ang tingin sa kanya ng lahat ay katulad ng tingin nila sa ahas, puno ng takot. Sinubukan niyang tulad ng dati. Gumawa ng cute na kilos upang makuha ang atensyon. Ngunit lalong natakot ang mga tao. Doon niya nakita sa pader na sila pala ay wanted. At ang pagbulang-bula niya sa bibig ay inakala nilang may rabies siya. Kahit anong paliwanag niya ay walang nakinig. Ang dating paboritong koala ay itinakwil dahil lamang sa isang chismis. Sa mata ng tao, naging isang halimaw na nagpapakita ng mga ngipin. Ang mga nawawalang hayop ay hindi alam kung saan pupunta. Biglang dumating si koala kasama ang isang grupo ng tao patakbo papunta sa kanila. Parami ng parami ang mga taong pumapaligid sa kanila. Sa mga cellphone, mukhang desperado ang mga hayop. Sa udyok ng isang matandang babae, nagkaisa ang mga tao upang umatake. Sa oras ng panganib, sa wakas ay sinabi ng ahas ang lihim na panawagan.
Lahat ay naglabas ng galit sa kanilang mga damit. Nang mapansin nilang mali pala, nawala na ang mga hayop. Nagtago na sila sa imburnal sa ilalim ng takip ng kanal. Isang ginang nagagamba mula sa Ugly Animal Society ang nagligtas sa kanila. Anong plano mo mamaya? Kakainin ko asawa ko, at pagkatapos, nangako si ginang gagamba na tutulungan silang makatakas. Sumakay sila sa agos ng tubig sa imburnal papalabas. Unang beses nilang makaranas ng rafting kaya sobrang saya nila. Lumipad sila palabas mula sa dock at bumagsak sa elevator. Nakita sila ni Chubby na nasa kalsada. Si Chaz na gustong magpakabida. Gamit ang lubad ay tumalon sa gitna ng tao pero bumagsak sa lupa. Pagbangon niya, wala na ang mga hayop. Wala naman talaga siyang balak na hanapin sila. Sinabihan na lang niya ang anak na umuwi. Nang sila ay umalis, doon lamang nagtanggal ng disguise ang mga hayop mula sa katawan ng ginang. Ang mga nakakatakot na hayop ay halos ikinagulat ng babae. Habang tumatawid si Koala, nakita niya sa malaking screen ng tribute para sa kanya. Naalala niya ang kanyang maluwalhating panahon. Hindi niya napigilan ang umiyak ng malakas. Akala niya ay miss na miss siya ng lahat. Pero sa susunod na segundo, ipinakilala ang bago niyang kapalit. Sa galit, sumigaw siya sa gitna ng kalsada. Nakita ni Chubby ang mga hayop sa gitna ng kalsada. Kaya dali-daling isinakay sila ni Ahas sa isang dumadaan na food truck. Habang papalayo sila, sinabi ni Chaz na sumuko na lang ang anak niya. Ngunit biglang inilabas ni Chubby ang kanyang cellphone. Ginahak niya ang sistema at nalaman na iyon ay isang school food truck. Wala siyang nagawa kundi samahan ang anak sa paghahanap. Pumasok ang mga hayop sa isang silid-aralan sa bintana. May palakang nakakulong na kumakanta ng malungkot na kanta. Dahil bagamat malapit sila ng kanyang mahal, tila napakalayo pa rin. Nakiusap siya sa Ahas na tulungan siyang buksan ang kulungan. Sa pamamagitan ng guhit sa dingding, nalaman ng butiki kung bakit sila pinaghiwalay. Ngunit bago pa niya maipaliwanag, pinalaya na ng Ahas ang magkaibigang palaka. Sa wakas ay malaya na sila at agad na nagyakap at naghalikan. Bilang pasasalamat sa Ahas, tinabi ng palaka na may school bus papuntang Blue Mountains ngayong araw. Kaya nagtungo sila sa paradahan ng mga sasakyan. Pero hindi nila alam kung alin ang bus papunta sa Blue Mountains. May isang batang babae na nakatawag ng pansin. Dahil sa kanyang brace ay nahihiya siya, gaya ng mga pangil ng Ahas. At dahil naka Blue Mountains outfit siya, naniniwala silang tama ang sumunod sa kanya. Nagreklamo na naman si Koala at gustong bumitaw. Kaya't kinurot na naman siya ng alakdan. Sumunod ang mga hayop sa batang babae at sumampa sa footboard ng sasakyan. Pero napagtanto nilang maling tao ang sinundan nila. Buti na lang at may skateboard at bandila. Sa huling saglit, nakasampa pa rin sila sa bubong ng bus. Si Koala na naiwan ay tumalsik pataas dahil sa hamp at nakasampa rin. Kakatakbo pa lang nila, dumating na si Chaz at Chubby. Gamit ang pananakot sa mga bata, nalaman nila ang direksyon ng mga hayop. Unang beses ng mga hayop sa kalikasan kaya tuwang-tuwa sila. Nagkasama silang lahat at inisip ang magiging buhay nila sa disyerto. Ano ang ibig sabihin ng pamilya? Wala tayong kahit sinong pamilya noon. Hindi rin natin alam kung ano ang ibig sabihin niyan. Siguro sila ang mga taong mamahalin ka kahit ano pa ang mangyari. Kung ganun, tayo yun. Bago pa man sila makarelax, dumating na si Chaz sakay ng kotse. Si Koala ay masayang kumakaway at umaasang isasama siya pa uwi, pero binaril lang siya ni Chaz at nawalan uli ng malay. Pumasok ang mga hayop sa loob ng school bus sa pamamagitan ng sunroof. Nagpasigaw sa takot ang mga bata dahil sa mga hayop. Napansin ng driver ang kaguluhan at agad huminto. Samantala, sumakay din si Chaz upang hulihin sila. Habang naguguluhan ang lahat, isang backpack ang nagtago sa kanila. Ang batang babae na may brace ang tumulong sa kanila. Pinulot ni Chaz ang nakahandusay na si Koala. Kahit dati sikat siya, may pumalit na sa kanya ngayon. Pagkasabi niya nito, itinapon niya ito palabas ng bintana. Sabay binuksan ng batang babae ang pinto upang makatakas sila. Nakakamamatay ang iyong ganda. Salamat, nakakamamatay ka ring maganda. Good luck sa inyo. Sana matagpuan ninyo ang daan pa uwi. Pumunta sila sa gilid ng bangin upang tingnan ang kalagayan ni Koala. Ngunit sa isang pagkakamali, lahat sila'y nahulog. Buti na lang at lumapag sila sa malambot na katawan ni Koala kaya't ligtas. Pagkagising ni Koala, gusto pa rin niyang bumalik. Akala pa rin niya ay iba siya sa mga halimaw. Sa harap ng kanyang mapanirang salita, hindi na nakapigil ang Ahas at sinampal siya ng malakas. Sabay nito, dumating na rin sina Chaz sa gilid ng bangin. Ngunit sa isang maling hakbang, nahulog din siya. Pagkakita niya sa mga hayop, sa takot ay dumampot siya ng kahoy upang tumakas. Ngunit aksidenteng natuhag ang leeg ng Ahas. Sinubukan ng alakdan at iba pa na iligtas si Ahas. Ngunit nahulog rin sila sa isang butas. Nagkataong